Dapat pa ba akong maniwala sa pag-ibig? May tatanggap pa ba sa akin? Bakit parang palagi akong nabababoy? Ganito na lang ba yung role ko sa mundo? Nakakapagod na rin kasi. I am 28 at single mom ng 3 anak. Lumaki ako na isang batang matalino. I graduated valedictorian nung elementary ako. At nung high school ako, naranasan kong ipanglaban sa iba't ibang school. Though hindi ko natapos ang 4th year because of financial problem. Nag-work ako when I was 13. Tindera ako ng shake na kapatid ko sa ama yung may-ari. 50 isang araw ang sahod ko no. Hanggang sa natuto akong magbarkada. At ayun nga, isang gabi nagkayayaang mag-inuman. Sumama ako at doon na nangyari yung unang bangungot ng buhay ko. I was raped by 5 guys. Nung gabing yon ay pinagpasapasahan nila ako. Hindi nila ako pinauwi dahil kinulong nila ako ng 3 days sa bahay na yun. Iyak ako ng iyak at wala akong magawa. Hanggang sa binenta nila ako sa matanda at yung matanda ay naawa sa akin. Tinulungan niya akong makauwi. At pag uwi ko, sinaktan pa ako ni mama. Kasi nga raw layas ako. At hindi ko na rin sinabi yung nangyari sa akin at until now ay wala silang alam. It was 15 years ago but still fresh in my mind. My life goes on and nagpatuloy ako na parang walang nangyari. And then nagtry ako mag-waitress sa restaurant sa Batangas. I was 14 that time at hindi rin ako tumagal dahil sobrang underage ako. Umuwi ako sa amin at nagpasok ako sa ALS. At sa kalagitnaan ng pag-aaral ko, puro problema sa bahay. Magulo at palaging may away. Nakipagtanan ako sa boyfriend ko na nakilala ko sa clan. He was 30 years old. Sumama ako sa pagkakaakalang magiging maayos ang buhay ko kapag nagsama kami. After 1 year ay nagkabibi kami. 16 ako nang nagkaroon ako ng anak. 8 months yung anak ko nung iniwan niya kami. Na almost 2 years din kaming nagsama. Iniwan kami ng anak ko sa poder ng papa ko. At nangyari na naman ang isang bangungot ng buhay. Walang kuryente nun at may kumatok sa kwarto naming mag-ina. Ang kuya ko. Sabi niya may kukunin lang siya at nagtiwala naman ako kasi nga kapatid ko. Pero pagbukas ko ay may patalim na siya. May gusto siyang gawin sa akin pero syempre hindi ako pumapayag. Kasi hindi naman ako tanga. Pero habang natagal yung pagmamakaawa ko, lalo siyang nagiging aggressive. At nung idadamay na niya yung anak ko, wala na akong nagawa. Hindi ako makapanglaban kasi iniisip ko yung anak ko. Hanggang sa nagawa niya yung gusto niya at umalis siya kaagad. Agad ko namang niyakap yung anak ko at umiiyak ng umiiyak. Kinaumagahan ay pumunta kaming mag-ina sa bahay ng ate ko. Sa kanya ako nagsumbong at agad siyang tumawag kay papa. Nagpunta kami ni papa sa kapitan at agad na nagpunta rin kami sa pulis. Ang pagkakamali ni papa ay hindi agad sa pulis dumiretso. Kaya kumalat ako noon sa buong barangay. At doon ay sobra-sobrang panghusgang inabot ko. Na kesyo bakit hindi ako lumaban, na kesyo gawa-gawa ko lang yung lahat. Nakulong din ang araw na yon yung kapatid ko. Kaso nadala sa pakiusap ng lahat ng kapamilya na palayain. Nag-decide kami ni papa na 3 months siyang ikulong. 17 lang ako that time kaya palagi kong kasama si papa. Akala ko matatapos na doon. Pero sadya yatang nilalaro ako ng mundo. Nagdalang tao ako at alam ko na nabuo yung pangahalay sa akin. Dahil alam ko sa sarili ko na wala namang ibang gumalaw sa akin. At dahil nga rindido ako that time, dagdag pa yung nanay ko na nagpapakamatay na nakikiusap sila ng lola ko na palayain ang kapatid ko. Sobrang hirap pagdaanan ng lahat ng yon. At alam ko na mabubuli yung bata once na binuhay ko siya. Kaya inalis ko yon. Alam kong masama pero yun yung naging solusyon ko that time. Na sobra kong inihingi ng tawad sa Diyos. After ng mga nangyari, parang naging rendido na rin ako. Bumarkada, nag-inom at nagbisyo na rin ako. Sobrang gulo ng utak ko noon kaya nga nalulong na rin ako. At nang wala nang maipantustos ay natuto na akong magpabayad kapalit ng katawan ko. Yun ay para lahat sa bisyo ko. 2 buwan akong naging ganon ang sistema. Yung anak ko'y iniwan ko kay lola kasi sabi ko mag-work ako. Na alam kong kasinungalingan ng lahat. Hanggang sa may nakilala ko na isang pamilyadong lalaki. Naging customer niya ako na hanggang sa kalaunan ay inalok niya akong ibabahay niya. Wag na lang daw akong lumabas at magbisyo at pumayag naman ako. 300 a day ang bigay niya sa akin na 2 months din kaming ganon. Na minsan ay sa akin na uwi at minsan naman ay sa pamilya niya. Hanggang sa na-delay ako at sure akong sa kanya. Nung time na yun ay mas inisip ko yung family niya. Naawa ako sa mga anak niya na 3 babae kaya mas pinili kong umalis na lang. At until now ay hindi niya alam na nagkaroon siya ng anak sa akin. Umuwi ako ng time na yon sa mama ko. Doon ko pinagpatuloy ang pagbubuntis ko hanggang sa nanganak na ako. Nung 2 months na yung anak ko nagkaroon siya ng sakit. 50-50 ang anak ko noon. Umabot ang 34K ang bill namin. May asma kasi at mahina ang puso ng anak ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Sobra-sobrang pagsubok na yung hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Doon ko naisipang kontakin ang konsihal ng bayan. Dati ko siyang customer. Tinulungan ako kapalit ng 1 night sa isang motel. Pikit mata ko yung tinanggap para sa anak ko. Nailabas ko nga yung anak ko sa hospital. Nagpatuloy ang buhay naming mag-ina. Hanggang sa may nakilala naman ako. Binata siya at ako naman ay meron ng 2 anak. 21
21 na ako at siya naman ay 23. Nag-live-in kami at habang natagal na iba yung ugali niya. Masakit magsalita kapag hindi napapagbigyan. At sasabihin pa sa akin na dati naman daw akong pokpok. Nagpakatotoo kasi ako sa kanya para hindi na sa iba manggaling. At yun nga yung resulta na kada ayaw ko at gusto niya, masasakit na salita yung natatanggap ko. Hanggang sa hiniwalayan ko na rin. 3 months lang kami nagsama noon. Pero hindi ko alam na naglilihi na pala ako sa ikatlo kong anak. 2021 ay nakakilala ulit ako. Almost a year din kami. Natapos ang relasyon namin ng 2023. Pero 2022 pala ay niloloko na niya ako. Sobrang saklap na parang wala na akong swerte sa lalaki. Sa ngayon ay may maayos na akong trabaho. May bahay at lupa na rin ako at may tricycle na. Lahat ng anak ko ay nag-aaral at kasalukuyang nasa malayo. Pero naibibigay ko namang lahat ang pangangailangan ng mga anak ko. Mamilin, kailangan ko lang ng advice. Dapat pa ba akong maniwala sa pag-ibig? Or dapat pa ba akong umasa na may tatanggap pa sa akin? Ano bang meron sa akin? Ba't parang palagi akong nabababoy? Ganito na lang ba yung role ko sa mundo? Mamilin, please kailangan ko ng advice. Nakakapagod na rin kasi. Letter sender, Lena ng Quiapo. Sa lahat ng pinagdaanan mo sa lalaki, bakit hindi ko nararamdaman yung trauma mo? Bakit lalaki pa rin ang kanlungan mo? Sige, given na nagmamahal ka lang naman, hindi mo maiiwasan. Pero gumamit ka naman ng contraceptive para walang batang nadadamay. Paano kang makakakita ng seryoso? Hindi mo muna kinikilates. Huwag naman puro puso, puro sungga. Kung ganyan na nakailan ka na at sa huli palaging talo at lugi ka. Tama na. Mag-focus ka na sa self mo. Huwag mo nang dagdagan yung rejection mo sa buhay. May 3 ka ng anak. Ayusin mo na lang yung pagpapalaki sa kanila. Tandaan mo na ang kasiraan mo ay kasiraan din nila. Reflection mo ay reflection din nila. Marka mo, mamarka rin sa kanila. Huwag sa tuwing may darating susunggaban mo. Wala ka bang umay? Hindi man natin alam kung hanggang saan yung kwento natin. Pero tandaan mo na minsan lang tayong mabuhay sa mundo. Na balang araw ay magiging kwento ka na lang din. Sa ngayon ay sarili mo naman. Baka sa negosyo dun ka swerte. Yun ang pagbutihan mo. Kasi malinaw sa kwento mo na hindi ka swerte sa lalaki.